Dahil first week of the month ang content natin ay magpa-price check tayo at nung nakaraang upload natin ay pin-price check natin yung tungkol sa mga printers na pwede nating gamitin, mapa Epson or brother pa na brands yan. So ngayon ang content nga natin ay materials price check para sa ating printing business at sisimulan natin yan sa pag-price check ng bond paper. Syempre ito yung mga usually na ginagamit natin sa pagpiprint ng documents at ako personally ang ginagamit ko na bond paper ay yung hard copy na brand. Merong dalawang variant etong hard copy na brand. Meron siyang 70 GSM at meron din siyang 80 GSM. At etong nakikita ninyo, eto yung 70 GSM na which is medyo may pagkanipis siya. Kaya kung kaparehas nyo yung lugar ko na medyo mataas yung humidity or medyo may kalamigan ng konti or alam nyo yung medyo malapit kayo sa dagat or sa kung medyo may tubig na part dyan sa inyong lugar, talagang mabilis yung pagkuluntoy niya. Na-experience ko yan. Kaya mga tropa, ang ginagamit ko na ay yung hard copy na kulay blue. Pero anyway, eto nga yung presyo niya, 175 ang isang set or yung 500 pieces. I-click natin dito, 175 yung short na isang rim. And yung A4, ayan nakikita ninyo 185, although sold out siya. So at least meron kayong basihan kung magkakano siya. At yung long naman ay 205, 70 GSM. Bibigyan ko kayo ng tip, mas murang makabili sa online or sa mga bagsakan talaga ng printing materials kagaya ng Audion. Eto mga tropa, kung bibili kayo sa National Bookstore ng mga bond paper na kagaya na itong hard copy, doble yung presyo niya. Halos 300 yung siya mabibili or 260. I-try ninyo na pumunta sa mga National Bookstore, tignan nyo yung presyo nito or sa mga local bookstore. Talagang malaki na yung patong nila. Kaya kung mamimili kayo mga tropa ng mga materials for printing business, talagang bumili lang kayo sa mga authorized seller. Ibig ko sabihin yung mismong distributor, hindi yung mga reseller. Kasi pinapatungan nila ng malaki yung produkto na yon. Kaya i-double check nyo kung reseller yung pinagbibilihan ninyo or talagang distributor or talagang alam mo yung suggested retail price lang yung presyo, di ba? At kagaya nga na sinabi ko, hard copy na kulay blue yung ginagamit ko. I-click natin yan. Yung short niya ay 250. Medyo may kamahalan kasi talagang iba yung structure niya kumpara mo dun sa kulay pula na medyo mas manipis. Ang A4 naman niya medyo mas mura, 225, and yung long medyo may kamahalan siya, 292. Nakadepende na sa inyo kung saan kayo titingin na supplier or kung dito kayo sa mga link na nilalagay ko bibili. Tip ko sa inyo, eto medyo iwasan nyo sa pagbili ng bond paper. Bumili ako dito sa Officeworks. Hindi ko naman sila sinisiraan mga tropa, pero sinishare ko yung experience ko sa kanila. Bumili ako dito ng bond paper pero alam nyo yung lukot-lukot na yung dulo. Kumbaga parang binalot lang nila ng plastic kaya never na akong bumili dyan. So kung tatanungin nyo ako kung saan ako bumibili ng mga bond paper, dito ako bumibili sa DP Sabers. So makikita nyo dito yung short 229 and yung A4 medyo mas mahal pero sold out siya, and yung long 269. Medyo mura-mura kahit papano. So nakadepende nga sa inyo kung saan kayo bibili. Pero etong video natin ay price check lang. Kumbaga magkaroon lang kayo ng kahit papano na idea. So syempre move forward tayo. Isa sa mga ginagamit natin sa printing business etong photo paper. So double-sided photo paper, nakikita nyo naman dito yung presyo. So dito ako bumibili sa mismong QUAF. Bawat GSM or bawat variant niya ng kapal merong corresponding na presyo. So 120 GSM 105 and 140 GSM 108, 160 GSM, ito yung usually na ginagamit ko sa mga photo ID, yung mga 1x1, 2x2, hanggang 250 and 220 GSM, ayan yung ginagamit ko. So, nakikita nyo naman yung presyo or i-check nyo na lang sa mismong QUAF. Click nyo na lang yung mga link dyan sa description ko. Inilalagay ko naman lahat ng mga binabanggit natin. Ito, 250 GSM, 135. Ito, yung mga pang calling card naman, 300 GSM, 145. So, kahit papano, at least meron na kayong idea
sa mga photo paper na mga double-sided. So syempre iba pa yung mga presyo ng mga 4R, 3R, and 5R na mga photo paper. So usually ang ginagamit ko doon ay mga RC Satin. Nakadepende sa inyo kung etong brand ng kuyi ang gagamitin ninyo. So i-click natin to, makikita natin dito ang A4 na 260 GSM sa mismong kuyi na tindahan or dito sa kanilang online store ay 115 lang. Kung makakabili kayo na ito ng mga presyong 200, malamang sa malamang reseller yon at huwag kayong magpapauto doon. So 5R, 58 pesos. Every pack neto 20 sheets na. So sa 4R naman ay 35. Sa 3R, 32 pesos. And yung sa kanilang 200 GSM na A4, 108 lang. So kung gusto nyong medyo tumagal-tagal yung lifespan ng inyong mga rubber roller, ang gamitin nyo na lang etong 200 GSM. Kung ayaw nyong gamitin yung kanilang medyo may pagkakapal na 260 GSM. So move forward tayo dito sa vinyl sticker. At syempre ang aking pinaka main product dito sa printing business ko etong sticker. Kaya ako mga tropa, ang ginagamit ko na sa ngayon so far etong Yasen na vinyl sticker na pearl sticker. Etong nakikita nyo na to kasi medyo mas mura siya kung ikukumpara mo siya dun sa iTech na previous ko na ginagamit. Medyo nagtatransition na ako. Napakaganda din ng dikit neto mga tropa. 149 pesos isang set. 20 sheets na yung laman niya. At yung glossy naman, 159. So, makikita naman natin dito sa screen, yung iTech talagang medyo may pagkamahal na. Yung pinakamahal dito makikita nyo 195. Yung pinakamura naman etong 178. Ang nagtitinda naman neto tignan natin kung anong pangalan ng store niya. Ito yung pangalan ng store niya pero medyo mababa yung ratings niya. Pag mga ganitong ratings medyo mas mababa sa 90, hindi ako bumibili dyan kaya hindi ko sa inyo masasuggest doon. So no choice tayo kung saan tayo bibili. Dito na tayo sa Tees and Print. 98% yung kanilang seller rating. So usually pagka mga ganito magaganda talaga yung product nila. Talagang alam mo yung binabalot ng karton ng maigi para hindi maglukot yung dulo. Pero may pagkamahal na talaga etong iTech na matte. 195. So kaya ngayon medyo nag-transition ako dito sa Yasen para kahit papano medyo malaki-laki yung kikitain ko kahit papano. Syempre sa mahal ng bilihin ngayon kung magbi-business ka ng medyo ganito pa kamahal, so baka mababa na lang yung kikitain mo. Syempre every penny count. Kumbaga yung mga hard-earned money ninyo talagang siguraduhin nyo na magagastos ninyo ng maayos at hindi kayo magpapauto. Pero kung nasa iTech pa rin kayo at kung dyan na kayo nasanay, nasa sa inyo naman yan. Para sa akin, okay na rin tong Yasen. Kaya Yasen muna yung ginagamit ko. So far, wala pa namang nagre-reklamo sa akin. And sabi nung nagpagawa sa akin ng sticker na itong mga nakaraan, mas madikit daw ngayon yung sticker ko. Pero hindi niya alam na nagpalit ako ng brand. So sana nakatulong din yung experience ko na yon sa inyo kung magpapalit kayo ng brand ng inyong mga vinyl sticker na printable. So move forward tayo dito sa Kuyi Pigment Ink. Inuulit ko, Kuyi Pigment Ink. 90 pesos lang yan bawat isang kulay ang 100 ml. Kung makakabili kayo ng mga set niyan na napakamahal, malamang sa malamang inuuto na kayo niyan. So tignan nyo dito, cyan, black, new magenta, yellow, 90 pesos lang lahat yan. So kung nakakabili kayo ng 4 na piraso tapos 700 yung bilhin ninyo or 600, so malamang sa malamang nauto kayo ng 200 ng kung sino mang Poncio Pilato na yan, 'di ba? Move forward tayo dito sa Hansol na ginagamit ko na pigment ink. Medyo may mas kamahalan siya kung ikukumpara mo siya sa Kuyi na pigment ink. And makikita nyo naman dito, bawat kulay iba-iba yung presyo. Hindi kagaya dun sa Kuyi. So makikita nyo dito, black version 2 130 pesos, cyan 110, magenta 110, yellow 110, light magenta 165, di hamak na mas mahal, at same price sila ng light
White Saya na 165. May kita nyo, no, medyo may kamahalan etong brand na to, pero talagang nagagandahan ako dito eh. Kaya Hansol pa rin ako sa ngayon. At sa mga gumagamit naman ng Inkrite, halos same pa rin yung kanilang presyuhan. So isi-share ko lang sa inyo yung medyo nasagap-sagap ko. Medyo matagal daw talagang matuyo kapag Inkrite na pigment ink yung ginagamit mo. Kaya hindi ako makapag-transition sa Inkrite na to. Although wala ka na daw gagawin na color correction na sinasabi ng iba. Pero ayun nga, medyo may problema siya sa Cyan. Medyo hindi nakukuha yung kulay or pangit yung kulay, or sabi nga hindi daw mabilis matuyo. Ang kagandahan kasi neto ni Hansol, mabilis siyang matuyo. Kaya eto yung ginagamit ko. So dito naman sa Inkrite, ayun nga, kagaya ng sinabi ko, medyo matagal daw matuyo. Kasi mga tropa, ang karakteristik talaga ng pigment ink, medyo matagal talaga siyang matuyo. Kahit i-research nyo yan, mas matagal siyang matuyo kung ikukumpara mo sa dye ink. Pero bawat brand, may mga iba't ibang karakteristik, di ba? So dito sa Inkrite na to, mga tropa, bawat printer na gagamitin mo, halimbawa Epson 3210, ang bibilihin mo etong kanilang model na ganito. So 600 ang isang set ng kanilang pigment ink, pero merong libreng isa. Parang 4+1. Parang ang nangyayari 100 each na din yung bote, or 110 something, mga ganyan. Dudamat, mga tropa. And sa mga gumagamit naman ng mga 6 colors printer, kagaya ng mga 8050 at 18050, mga ganyang model, eto 130 pesos ang bawat kulay na kanilang pigment ink. Epson 057 na pigment ink. Inkrite. So nasa sa inyo kung anong pigment ink yung gagamitin ninyo. Para sa akin kasi wala namang magandang pigment ink, nakadepende yan kung ano yung panglasa mo, or kung saan mas nagagandahan yung mga mata mo, or kung anong klaseng karakteristik yung gusto mo. Para sa akin, okay na okay ako kay Hansol na kahit merong konting color correction. And move forward tayo dito sa laminator natin. Mga tropa, kung magsisimula kayo ng printing business ngayong 2025, siguraduhin nyo na yung mga bibilihin ninyo ay yung mga heavy duty na. Meron nga tayong kasabihan na if you buy cheap, you buy twice, mga tropa. Ibig sabihin na, mga tropa, kung bibilihin mo yung medyo mura, 2 beses kang bibili, 'di ba? So, isinasuggest ko talaga sa inyo, bilihin niyo na yung mga heavy duty na mga laminator. Pero kung walang-wala talaga kayong pera or kapos yung budget ninyo, no choice. Kumbaga, tiyagain nyo na lang talaga kung ano yung abot ng makakaya nyo, or kung magiging wais ka, mag-ipon-ipon ka na lang ng konti at antayin mo na makabili ka ng high quality or heavy duty. So ako, mga tropa, dyan ako naiinis sa mga decision ko dati, kasi dati gusto ko yung makabili lang ako kahit mura. Sasabihin ko sa sarili ko, okay na to, mura, bibili na lang ako sa susunod. Pero mga 1 linggo, 2 linggo, 3 buwan, 4 na buwan, sira na agad, mga tropa. Kaya ang ginawa ko, nung natutunan ko yung bumili ako ng isang medyo may pagkamahal na bagay, alam mo yung isipin mo, 5 taon na, 4 na taon na, buhay pa. So i-compare na lang natin yung mga sapatos ng mga locals, 350, mga ganyan. 1 buwan, 3 buwan, sira na sa'yo yan. Pero kapag yung mga original na mga 4,000, 3,000, 4 na taon, 5 taon, buhay pa sa'yo yan, mga tropa. Parang ganyan din sa mga ating gamit. Kaya kung medyo may budget kayo, dito na kayo mag-stay sa mga heavy duty talaga na mga laminating machine. 1,559 yung presyo niya. Opicom brand ang maisasuggest ko sa inyo. Hindi ko masasuggest sa inyo yung mga QWAF, pero depende pa rin sa inyo kung QWAF yung gagamitin ninyo na laminator. Kasi sa akin, yung Opicom ko, talagang alam mo yung rat-ratan, tapos medyo naiwan ko pa siya ng 1 araw na naka-open. Goods na goods pa rin siya kahit yung kanyang temperature na analog, okay na okay pa rin. Yun nga lang, medyo dumagdag nga lang ng presyo yung kuryente namin kasi medyo naiwan ko nga siya ng 1 araw na naka-open. So, move forward tayo sa Silhouette or sa Cameo Platter Cutter. Etong Cameo 4, napapansin ko medyo tumataas yung presyo niya. Eto before, nasa 15,000 lang to. Kasi malapit na siyang ma-phase out. Kung makikita ninyo, wala na yung black and white variant niya. 19,000 yung kulay pink. Dati ito yung pinakamura, yung pink. So, hindi siya masyado mabili, kaya ito na lang yung huling-huling stock kahit natignan nyo sa mga ibang authorized reseller. So, mga tropa, ito tip ko sa inyo, huwag kayong bibili sa mga hindi authorized na reseller or mga
authorized na retailer. Talagang mahihirapan kayo dyan at sasakit ang ulo ninyo kung masisira yung mga platter cutter ninyo. So, 19,000 na siya ngayon, kulay pink, and makikita nyo naman dito yung Cameo 5 na which is eto yung bagong version, 21,950. Kung makakakuha ka pa ng mga voucher, magiget mo pa to ng mga around 20,000 mga tropa. Kumbaga, kung bibili ka ng Cameo 4, bilihin mo na lang etong Cameo 5, 'di ba? At least newer version. Yun nga lang mga tropa, hindi ko sa inyo may suggest na bumili kayo nung electronic cutting mat. Sa susunod itatopic natin yon kasi parang medyo walang kwenta yung electronic cutting mat. Sa una lang daw talaga mabilis or madikit. Medyo mag-move forward na kasi talaga tayo sa mga bagay-bagay Kumbaga, mapipace out na tong Cameo 4, although etong Cameo 5 may mga nakikita akong mga bad feedback na mabilis daw maputol yung guide dahil nga medyo plastic. Ito yung part na to, yung nakikita nyo na malapit dito sa blade. Ayan, may mga nagme-message sa akin na napuputol yung kanilang dyan na part. Pero good thing kapag bumili ka talaga sa mga authorized seller, pinapalitan nila basta i-report mo lang sa kanila. At i-message ka nila na ibalik mo sa kanila yung product. Ganun yung nangyari dun sa aking subscribers na putol daw yung plastic na yan dyan sa pinaglalagyan sa tapat ng blade na yan, kung ano man yung tawag dyan. Ito mismo kung nakikita nyo tong mouse pointer ko. So kung meron akong hindi nabanggit na mga materials for printing, i-download nyo na lang etong aking Excel file. Kahit papano complete ito, meron tong mga price guide. Ito yung mga original price niya. Kung mariresearch ninyo, ito yung linya na to, price. And kung makakakuha kayo ng mga vouchers, ito yung sale price niya. Nandito sa part na to. At yung link, eto, i-click nyo na lang tong link or i-copy-paste ninyo sa inyong mga computer kung bibili na kayo. As in, kompleto na to kahit papano na kung magsisimula kayo ng printing business or kung gusto nyo, kuhain nyo lang tong Excel file na to tapos sa iba kayo bumili na online. Nakadepende naman kasi sa inyo yan kung saan kayo bibili. Kumbaga, sinasabi ko nga sa inyo, price check lang tayo. Kumbaga, masaya na ako na mas malaman ninyo kung magkakano yung presyo lang talaga or original price ng mga bagay or material sa printing. Siguro dito na natin tapusin to. Ilalagay ko na lang sa description yung link netong Excel file na to para ma-download ninyo. As in, kompleto na to kahit papano. Meron ng mga platter cutter, heat press, etc. Diba? Magkaroon kayo ng idea. Research is the key kasi yan yung pinaka-importante sa ating printing business. At sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page at lagi kong sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili lang